Na allowed ba ako makakapag-share? Yes po, coach. Okay, wait lang Share. Hindi ako makakapag-share screen Sayang, di ako makapag-share screen. Ay, say anyway, hindi ko mapakita siguro yung yung screen ko. Bakit hindi pwede? Wait lang Try ko ulit. Ito na, ito na. Kita ko na. Ayan. So nakikita niyo naman siguro ano po? Nakikita ba? Nakikita na ba yung share screen ko? Okay, yan. So at least confirm lang. So anyway, my name is Gistoni Nasayaw. So tawag nila sa akin Upgest or DM Jest. So yan po yung trabaho ko before. Dati akong cashier sa isang gasoline station. Hindi po Jollibee yan, ano? Maghanap tayo ng isa pang picture na mas malapit, malinaw. Nangahanapin ko lang. Ito, yan, mas malapit. Nakikita pa po ba? Ayan. So anyway, tuloy ko na lang. Nangangapa ako sa sa share screen. So yan po yung po ng head office. Ayan. And yan, payatot pa dati. So nung time na in-invite ako sa ganitong klase ng negosyo, ang good news, hindi po agad ako talaga basta naniniwala. I think umabot ata ng 2 years na kinukulit ako ng dati kong katrabaho sa Shell. Shell po yan, hindi po yan Jollibee. Hindi ko lang siya ma-zoom in yung logo, pero sa gasolinahan po ako nagtatrabaho. Kung familiar po kayo, nasa loob lang ako ng booth. Yan, so minahal ko yung trabaho ko kasi isa po akong introvert. So alam naman po natin pag introvert, mahiyain, so mas sanay po ako na sarili ko lang yung kausap ko or ang galing kinakausap yung sarili. So sa madaling salita, kumbaga na-inlove ako sa work ko kasi nasa loob lang naman ako ng booth. Computer lang po yung yung kaharap ko. So 2 years sa madaling salita na ini-invite ako sa ganitong negosyo. So hindi po talaga ako naniniwala. Kasi ang thinking ko nga, unang-una, sabi ko nga mahihain ako, so hindi ako para dito. So kung meron kayong makakilala na or kayo mismo mahihain, so pare-parehas tayo. Good news kasi yung mahihain, may chance pala na umasenso sa ganitong klase ng negosyo. So syempre, baka sabihin nyo, bakit ngayon hindi ka na nahiya? Of course, kasi syempre nadidevelop naman yon. Sabi nga nila, pag kumakapal daw yung bulsa, kumakapal din yung muka. So para sa akin kasi, naintindihan ko na kung pwede akong umasenso, bakit ako mahihiya? So naintindihan ko yun, that's why unti-unting na-develop yung confidence ko sa madaling salita. So, wait lang fast forward natin. Paano ba 'to? Wait lang, nangangapa ako dito sa di ko maano. Ayan. So, wait lang hanapin ko lang yung next. Ayan, ito. So,
bago ko to i-explain sa inyo, so yung naging monthly production ng grupo namin, hindi din ganun kadali yung naging journey ko dito sa negosyo natin. Kasi nung time na sinisimulan ko na yung negosyo, ang una kong naging problema dito is yung family ko talaga. Kasi ayaw nila ng networking kasi nga, sabi nga, minsan sinabi pa nga ng parents ko na may pinag-aralan naman daw ako pero bakit ako nagpaloko sa ganitong klase ng negosyo. Tama? So, sa madaling salita po, parents ko, mga kapatid ko, even yung mga even yung mga kamag-anak ko, ayaw nila sa ganitong negosyo. So, sa madaling salita po guys, hindi po biro na yung parents mo, yung mga kapatid mo, lalo na yung mga friends ko sa Facebook, kasi pag nagpo-post po ako, sino makaka-relate dito na pag nagpo-post ka ng pera, kahit hindi mo naman kiniklaim na pera mo yung nasa post mo, which is mga padala, uutangan ka. Keso yumabang ka na daw, 'di ba? Keso maraming pera, hindi naman nagpapautang, hindi nagpapadala sa family mo. So dumating po sa point na even mga kamag-anak ko or kapatid ko, temporary ko po na blinak talaga sa Facebook nung nag-start ako. Kasi ang hirap po nila na paniwalaan kasi syempre sa gasolinahan ako nagtrabaho tapos bigla akong nagpo-post ng mga pera. So hindi nila maintindihan 'yon. So lately na lang ngayon friend ko na sila, and syempre kasi alam mo naman, napatunayan natin sa kanila. So ako talagang ginawa ko is i-prove lang natin talaga sa kanila na meron tayong mararating dito. So guys, hindi naging ganun kadali yung journey ko dito sa negosyo natin kasi imaginein mo nung time na naka-join na ako guys, ganito yon. 'Di ba 2 years akong ini-invite? So, ganun katagal kasi sobrang negative ko talaga. Lahat ng negative na sasabihin mo about sa network marketing sa ganitong negosyo natin, guys. Sobrang halos lahat 'yon, 'di ba? Sabi ko hindi ko linya 'to, baka recruit lang 'yan. So, baka scam lang 'yan. Baka walang mangyari sa akin diyan, baka wala akong ma-invite kasi nga mahiyain ako. Pero guys, ang tanong paano ako napasali? Simple lang po, yung taong nag-invite sa akin, kinausap lang niya ako na kasi sobrang kulit nun eh. Imaginin mo 2 years niya akong kinukulit. So nag-usap kami, nagkaroon kami ng deal na sabi ko, isang beses lang pagbigyan ko siya kasi ang pakiusap niya sa akin, sama ako sa office, pagbigyan ko siya para pagka pinagbigyan ko siya, hindi na daw niya ako kukulitin. So ako naman, pabor sa akin yon kasi nga sa loob ng 2 years, sabi ko nga, pagbigyan ko to para hindi na ako kulitin. So guys, to cut the long story short guys, kabaliktaran yung nangyari. Kasi pagdating sa head office guys, doon ko naintindihan yung negosyo. Kasi merong taong pinakausap sa akin, okay? Ang pangalan niya, Angelo Barata, siguro kilala ng karamihan yon si Angelo. So, simple lang naman yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, Jess, yung kinita ko dito sa negosyo natin, sa loob ng, I think 7 years na ata si Angelo that time or 8 years. Sabi niya, yung kinita ko ng 8 years dito sa negosyo, kung sa tingin mo kaya mong kitain sa labas o sa trabaho mo, sa gasolinahan, wag mo nang gawin yung negosyo. That time, kumita ata si Angelo ng 10 to 15 million, mga 15 million siguro sa loob lang ng 8 years. So, parang napaisip ako, sabi ko suntok sa buwan, hindi ko kayang kitain yun. Tapos, nung pinaliwanag sa akin yung negosyo, since close-minded ako, hindi ko yun inintindi. So, umattend ako ng seminar, actually pinattend ako ng seminar since hindi ko naintindihan yung seminar. Pagbaba ko ng third floor, yung kinausap na ako ni Apangilo, nung pinakita sa akin yung resulta, guys, ako po yung tipo ng tao na napaka-negative, napaka-pilosopo kong tao. Pero pag once pinakita sa akin yung resulta, yung numbers nung kinita niya, numbers won't lie. So sabi ko, ang laki nung kinita ng tao na to. Sabi ko, kung kaya niya siguro, kaya ko din. So, nung hindi ko naintindihan yung negosyo, pina-explain ko ulit sa kanya. Guys, yung naintindihan ko lang ito lang yung naintindihan ko na pwede mong i-apply sa sarili mo once na ginagawa mo yung negosyo or gagawin mo pa lang yung business natin. Ang sabi niya sa akin, Jess, kumuha ka lang ng tao sa left and right mo, since binary lang naman tayo, yung dalawang tao mo sa left, tulungan mo. Ito yung terms niya, tulungan mo to na kumita, magbago ang buhay. O di sa madaling salita, tutulungan mo lang daw yung tao na yun, ibibigay mo yung best mo. Tapos pag lumaki daw yung kabilang side mo dahil tinulungan mo yung tao na yun, kumita, sa tingin mo yung tao na kumita, sa tingin mo kaya mong pigilan, sabi niya. Of course hindi kasi kumikita siya. So simple lang daw yung formula.
Kung ano yung ginawa mo sa kabilang side mo, sa left side mo na tinulungan mo, gawin mo lang din sa right side mo. So, mag-recruit ka nung nasa right side mo, tulungan mo din siya na maging successful. Actually po, guys, yung na-invite ko sa left ko, naging part na din po siya ng Millionaires Club member. Tapos ah, yung sa right side ko naman, na na-invite ko na which is Derek ko, naging part na din po ng Millionaires Club member. So to cut the long story short guys, yung tao sa left and right ko, tinulungan ko lang sila na kumita. And sila po yung nagdala na kung nasan man ako. Simple lang po yung formula, tulungan mo yung tao mo sa left and right mo. Guys, wag mong iwan. Guys, sabi ko nga, pag nangako po tayo sa negosyo natin, make sure na tutuparin po natin. Kasi maraming nangangako, napapako naman. So, 'di ba, hanggang umpisa lang. Guys, tandaan nyo lagi na consistency is the key. Dapat consistent ka sa negosyo natin. Okay? So, balik natin doon. So, yun nabago yung pananaw ko. Sabi ko, gagawin ko to kung ano yung ginawa ng tao na to. So, isa yun, si Apangilo talaga nagpa-realize sa akin. And dahil po sa sinabi din niya, meron siyang sinabi dati. Actually dati guys, ano lang ako part-time. I started the business part-time. 'Di ba? Nagtatrabaho ako sa gasolinahan. So, after ng duty ko, kasi ang out ko naman alas 2, 5 to 2 ako, diretso na ako ng head office. Guys, sa lahat pala ng mga leaders, members na nandito, okay, alam ko na sobrang dami niyo ng training na naatinan, 'di ba? So, pag umaattend po kayo ng training guys, dapat isa sa buhay mo talaga 'yon. Make sure na ginagawa at ina-apply mo sa sarili mo. Kasi hindi ko po makakalimutan yung nag-build po ng character ko talaga. At paano ako nag-survive sa ganitong klase ng negosyo. Guys, for your information, new blood po ako sa ganitong klase ng negosyo. Pag sinabi po natin new blood, first time ko pong mag-network. First company ko din po yung M Global. So, ibig sabihin, first time ako na nag-network. First time ko sa easy. Ang isa lang sa pinagpapasalamat ko talaga ng sobra-sobra is napunta agad ako sa right company. Tama? Kasi kung mapunta ka sa maling kumpanya guys, sayang yung effort mo. Tama? Tsaka yung sacrifices mo. Guys, sa lahat po ng mga leaders and business partners na nandito ngayon guys, napakaswerte na natin. Napakaswerte nyo na nandito kayo sa tamang kumpanya. 18 years na po yung company natin and going stronger and stronger. Kasi ang daming division na binubuksan ngayon, mamimili ka na lang kung ano yung division ang hahatawin mo. Tama? So, balik natin guys, ginawa ko yung negosyo, part-time lang, after ng duty, trabaho hanggang sa one time bakit ako nag-decide na gawin siyang full-time dahil din po kay Ap Angelo. Kasi hindi ko makakalimutan, sa baba ng EIC Burgundy Tower sa harap ng Robinson's Galleria, nagkaroon ng meeting after meeting galing NDO pa dati. Okay, yung NECO ngayon. Pagbaba ko ng building, may group of people na yung iba naka-uniform ng sales lady and mga lalaki din na nagbebenta sa mga mall. So, may group of people na nagpaikot doon. Tapos may isang nagsasalita na pinapakinggan. Guys, alam nyo ba, pag meron ako nakakita ako ng ganun, uhaw ako sa wisdom talaga and knowledge. Ang ginagawa ko, nandun ako sa likod ng nagsasalita. And yung taong nagsasalita po guys, si Angelo Baratas pa din. So meron siyang binitawan na words doon kasi ako 'di ba nakaka-attend na ako ng training kahit part-time lang ako. So nung narinig ko yung sinabi niya, kasi tinanong niya yung mga naka-uniforme doon kasi most of them nagtatrabaho is empleyado po. Okay? Sabi niya, ikaw, nagtatrabaho ka, naniniwala ka ba na magiging successful ka sa negosyo natin? So sumagot yung isa, sabi niya, yes up, naniniwala ako. Tapos tinanong na naman yung sales lady, ikaw naniniwala ka ba na magiging successful ka sa negosyong ginagawa natin? Sabi niya, yes up. Tinanong ilang percent? Ang sagot nila 100%. So, ito yung hindi ko makalimutan na sinabi niya, kung naniniwala ka pala na 100% magbabago yung buhay mo sa ginagawa natin, bakit until now nagtatrabaho ka pa din? So, alam nyo guys, habang ako nakikinig, nasa likod, parang kahit hindi ako personally yung sinasabihan, nakikinig lang ako po yung tinatamaan. So, sabi ko, oo nga no, naniniwala na ako 100% magbabago buhay ko, pero bakit nag-work pa din ako? So, alam nyo ba guys, Saturday that time, Saturday, hindi ko po makakalimutan yan. Saturday, Sunday po, walang office dati, hindi pa po bukas yung office pag Sunday. Tinawagan ko si Bernie Baratas. So,
alam ko kilala nyo si Up Bernie Baratas. So, si Up Bernie Baratas po ang naging way bakit ako nakapag full time. Okay? So, tinawagan ko siya. Sabi ko sa kanya, tol, magpo-full time ako. Nagulat siya. Siya mismo hindi makapaniwala kasi kung mostly sa inyo, in-encourage kayo na mag-full time ng mga apply nyo. Sa akin po, kabaliktaran. Okay? Ako yung nag-decide na mag-full time. Ako yung tumawag mismo sa upline ko. Ganun na ako kasi kadesidido, ganun na ako kabaliw sa negosyo. Guys, ako po kasi yung tipo ng tao na pakitaan mo ako ng chance na pwede magbago buhay ko. I drop everything. Kumbaga, kakalimutan ko kung ano yung pinag-aralan or kung ano yung background ko or kung ano yung meron ako. 'Di ba? So, drop. Tinawagan ko si Bernie, sabi ko, magpo-full time ako. Sabi niya, sure ka? Oo, sinundo agad ako, guys. Nagpasundo agad ako. Could you imagine, ang source of income ko lang po is yung trabaho ko as gasoline, cashier sa isang gasolinahan. Tama? So, nung give up ko yung trabaho ko, guys, wala na po akong pagkukunan. So meaning to say, yung magiging bread and butter ko is yung pag-network na lang po. Pero nilakasan ko yung loob ko. Tama? So, nag-decide ako, sinundo ako ni Bernie. Tapos guys, ito yung hindi ko makakalimutan na pangyayari. Okay? Nung sinundo niya ako, naka-Honda Civic po si Bernie. Factory worker, sobrang na-inspired po ako sa kanya. Kasi factory worker siya, sabi ko nga sa sarili ko kahit papaano, bukod sa, sabi ko nga, bukod sa may itsura tayo, joke lang yun ha. Anyway, bukod sa sabi ko nga, sa background ko na kahit papaano nakapag-aral ako, sabi ko, siguro naman kaya ko din yung nagawa ni Bernie. Sabi ko, yun yung lagi kong sinasabi. Kaya lang guys, nung sinundo niya ako, ang thinking ko talaga, kasi syempre naka-Honda Civic, magkano yung value ng Honda Civic? Tama, so ang thinking ko talaga, grabe, sabi ko, very successful na to si Bernie. Okay, so umuwi kami, buo na yung desisyon ko. Pumasok kami sa subdivision. So sabi ko, grabe, ang ganda ng tinitirhan ng tao na to. Tama, sabi ko, ang ganda ng tinitirhan. Pumasok kami sa subdivision, guys. Yung pala dadaan lang kami doon. At ang totoong tinitirhan nila up Bernie that time po is squatter area. Okay, guys, kung kayo, gusto ko lang i-share to sa inyo. Kasi baka some of you madi-disappoint na mataas yung expectation nila kayso very successful na yung upline. Okay? So, ang tinitingnan ko kasi yung positive side. Nung nakita ko kasi na may sasakyan na dating factory worker, yun doon ako nag-hold na sabi ko, kaya ko din maging successful. So, dating namin doon, squatter area, kasi baka yung iba madi-disappoint kayo sa mga nakikita nyo sa upline nyo. No guys, tingnan nyo lagi yung positive side. 'Di ba? Yung pwedeng mangyari sa inyo, doon po ako nag-focus. So kasi baka yung iba kung sa ano ko, sa sitwasyon ko na syempre nag full time ka, nag-resign ka sa work mo, give up mo yun, tapos pagdating doon, squatter area. Tapos alam nyo ba yung sitwasyon namin, guys? Pag nagsasara yung gate, kasi may gate siya, pagdating ng 10 p.m., nagko-close yun. So, paano kami makakadaan doon? Aakyat kami. Aakyat kami sa bakod, literal. Aakyat para kaming magnanakaw or what. Kasi nga pag nasaraduhan na yung gate. So, sa madaling salita, ang tanong, Jess, tumuloy ka opo? Kasi iba na yung nakita ko sa negosyo, hindi ko na po nakita yung sitwasyon ko, yung sitwasyon namin. So guys, sa may mga sitwasyon ngayon na medyo alanganin pa, kasama niyo yung upline nyo na hindi pa ganun ka-successful, guys, siguro naman ang company natin, nag-hold on kasi ako doon ang company sobrang dami ng pinayaman at binagong buhay. So siguro wala nang dapat patunayan pa sa loob ng 18 years. So, to cut the long story short guys, nagtuloy ako. Nagtuloy ako. So sabi ko kay Bernie, si Bernie, isa yan sa tao na gusto kong pasalamatan talaga. Sila Angelo, si Bernie talaga, sobrang yung hope na binigay niya sa akin na kumbaga makapag full time ako. Nabigyan ako ng pag-asa. Kaya nga sa mga pinipilit pa ng mga apply na mag full time, ang swerte nyo nga kasi may susuporta sa inyo, may sistema na may tao na ako talaga yung nagpilit na gusto ko mag full time at seryosohin yung negosyo. Guys, ginawa kong bread and butter yung negosyo natin. So sa madaling salita, kung wala akong PIN, walang production, walang kakainin. Dumating po sa point guys na, o nga pala, I think umabot lang ako ng 2 months or 3 months doon kay Bernie. Oo. 2 months or 3 months, nag-decide po ako na bumukod.
Ganun kalakas yung loob ko. Nag-decide ako bumukod kasi nga, of course, ano kasi sila family kasi sila. Nandun yung dalawang anak niya, tapos nandun yung partner niya. So, I decided na sabi ko, gusto kong bumukod. So, nagbumukod ako guys, pero ang maganda nun kasi sinusuportahan at binabakapan ako nung una nila Upberni. So, nag-decide ako, bumukod ako. Pero doon pa rin, squatter area pa din. Di ko makakalimutan yung tinirhan ko. Wag ka, up and down yun. Two-story. Pero napakaliit lang guys. Yung sa baba, kainan lang, tapos CR. Ganun lang siya. Tapos, pag-akyat, kwarto, yun na yun. Yung higaan na yun. So, bumukod ako, nag-decide ako na, sige, ituloy ko to. Hanggang sa, may na-inspire sa akin, naging dalawa kami. Tapos, naging 7. Guys, ito yung malupit. 7 kami doon sa hub na yon. Para kami mga sardinas. Kasi ang liit lang talaga. Babae, lalaki, magtabi-tabi na. Wala nang mali siya. Tapos, ang ginagawa ko lang that time, pag sila tulog, ako humahataw talaga sagad. Guys, ito yung gusto kong i-share sa inyo na pag humataw kayo, wag niyong dayain. Wag niyong dadayain yung hataw nyo. Kasi pag dinaya niyo yung hataw nyo, magkakaalaman pa din naman yan sa resulta eh. Tama? Kasi yung hataw pwedeng dayain, pwede ka magsinungaling. Pero yung resulta, hindi mo pwedeng madadaya yan. Tama? So, sabi nga, masusukat yung pagiging masipag mo kapag walang taong nakatingin sa'yo. Pag ikaw lang mismo mag-isa. So, dun lalabas kung talagang masipag ka o hindi. Kung humahataw ka talaga o hindi. Kasi marami sa atin hataw-hatawan lang pag may nakatingin. May apply, may nagsusupervise. Guys, tandaan nyo lagi na kayo yung makikinabang sa resultang makikreate nyo dito sa negosyo natin. Tama? So, guys, fast forward natin, palipat-lipat kami ng tirahan. Bakit? Dumating sa point na wala na po kaming pangrenta. Dumating sa point na halos isang beses na lang kumakain sa isang araw. I know, marami namang makaka-relate dito na mga hubbers. Okay? Hindi po para i-discourage kayo kasi baka sabihin na mahirap pala. Opo, magiging honest ako sa inyo. Wala naman pong madali. Pero isa lang po ang sigurado ko sa inyo. Alam mo ang pangako ko sa sarili ko, kahit abutan ako ng 10 years na gumapang sa hirap sa negosyong ginagawa natin, kung magbabago buhay ko, gagapang po ako ng 10 taon. Tama? Ganun po ako ka-committed sa pangarap ko. Kasi guys, hindi pwede yung iyakin sa ganitong negosyo. Hindi pwedeng iyakin kung gusto mo magtagumpay sa buhay. Tama? So, dumating sa point na isang beses na lang kakain sa isang araw. Could you imagine? 7 kami. 7 kami, isang noodles lang. Sa tingin mo kasya yon? Pagkasyahin mo na. Paano ginagawa namin para magkasya yung isang noodles sa 7 tao? Malaking kaldero, sabawan mo ng madami, timplahan mo ulit ng asin. Talo-talo na yon. Tama? And isa sa pinaka-experience ko na hindi ko makakalimutan, Floodway, sa may Floodway, nakatira din po kami dyan, lumipat kami dyan. Yung bahay namin umaalog kapag may nadaan na malaking truck. Okay? Tapos, ito yung experience na hindi ko makalimutan. Dumating po sa point na wala na talaga kaming makain. Isang buong araw na kaming hindi kumakain. Minsan, dumadating sa point na sabi ko, bakit tinatanong ko si Lord, bakit namin na-experience? And minsan, tinatawagan ako ng manager ko na bumalik ka na sa trabaho. Alam mo yung temptation nandun. Kasi yung sitwasyon mo, malalang malala. Guys, bakit ko to sinishare? Kasi, ang dami ko kasing leaders, kakilala sa negosyo na nung nahirapan lang, bumalik agad sa trabaho nila. Naghanap sila ng trabaho nila. Guys, nung nag-decide po ako na mag full-time, burn your bridges. Kumbaga, sinunog ko yung tulay na pag nahirapan ba ako sa negosyo, magtatrabaho ko ulit, mag-a-apply? No, hindi na po. Sinunog ko na yung tulay na magko-connecta. Actually po, pwede po akong mag-abroad, pwede po ako sumampa ng barko, may chance po ako. Pero wala na, kinalimutan ko yun. Kasi sabi ng mentor ko, sabi ng upline ko, Jess, patay kung para sa pangarap. Sunugin mo yung tulay para wala ka nang isipin na babalikan ka. So guys, dumating yung point na sabi ko nga sa inyo, wala na kami makain. Whole day yun, wala nang makain. Tapos may biglang nag-message sa akin na nagpadala daw ng pambili ng reorders products. So may customer ako nag-reorders ng products. Alam niyo guys, grabe yung saya ko po. Kasi
Imaginin mo, whole day na kaming walang kain. Tapos yung mga kasama ko, parang, alam mo na, ang dami nang pumapasok sa isip. Sabi ko, Lord, buti na lang, may nag-deposit sa bangko ko. So, sinama ko yung isang kasamahan ko, na full-timer, sabi ko, punta tayo ng Robinson. Guys, wala po kaming pamasahe. Wala na nga kaming pangkain, kahit nga pang noodles, wala na eh. So, anong ginawa namin? Lakad! Guys, inurasan namin, 1.5 oras, halos magdadalawang oras, lakad, papunta sa Robinson. Okay, dyan sa may life homes na Robinson na, hindi po yung sa ano, sa Robinson's Galleria. So from Floodway, papuntang Robinsons, dun sa may life homes guys, mga almost 2 hours talaga, lakad, normal na lakad lang. So masaya, kahit gutom. Alam mo, nagbabaliwan pa din kami nung kasama ko, sabi niya, asan na yung sasakyan mo, dumaan na ba yung sasakyan mo? Kumbaga baliwan pa rin kami, typical na baliwan kahit wala nang kain. So pagdating po sa Robinson's Galleria, Robinson's Galleria, sorry, Robinson's Life Homes, so ATM machine po yung diretso ko. So pang-anim ako sa pila, habang nakapila po ako, nag-uusap kami nung kausap ko, sabi ko, mang-inasal tayo. So ang nasa isip ko agad, only rice. Guys, imaginein mo, gutom na gutom ka, pagod ka, naglalakad, walang makain. 'Di ba? So pagdating doon, nung ako na yung magwi-withdraw guys, syempre balance inquire agad. Guys, paglabas po ng balance inquire, sabay tulo po yung luha ko guys. Imaginin mo 62 pesos yung laman nung ATM ko. Hindi pa pala na deposit. Alam mo guys, sabi ko, nawi-withdraw ba yung 62 pesos sa ATM machine? Hindi po. Tama. Kasi bakit? Alam mo yung naisip ko na only rice, napalitan niyo ng luha talaga, literal. Kasi sabi ko, grabe, imaginein mo, naglakad kayo papunta ng almost 2 hours. Pagbalik, anong gagawin niyo ulit? Maglalakad. 'Di ba? Gaano katindi 'yun? Pag-uwi mo, 'di ba? Wala kung siguro iba-iba sa inyo na nasa sitwasyon ko, na hirap na ginagawa yung negosyo. Baka mag-quit ka na. Baka hihinto ka. Tama? Tapos dagdagan pa ng mga sulsul ng mga kamag-anak. O 'di ba? Tingnan mo. Pero guys, nanindigan ako. Nanindigan ako. Kasi meron akong isang quote dito na, wait lang basahin ko sa inyo. Ayan, ito yun pain. Pain is temporary, but quitting is forever. So, ibig sabihin, yung pain naman, yung sakit, di naman yan panghabang buhay eh. Pero pag nag-quit ka, ayun, forever na yun. Quitter ka talaga. 'Di ba? So, sabi ko, hindi. Sabi ko nga, kung ito yung, kumbaga ito yung way, ito yung process na pagdadaanan ko, handa ako. Willing ako. So, guys, sa mga may pinagdadaanan ngayon, kung ano man yan, whatever situation na meron ka ngayon, yakapin mo ng buong buyan. Pasalamatan mo kasi time will come, pasasalamatan mo yan. Kasi lahat naman may purpose bakit siya nangyayari sa atin. So, fast forward natin guys, nagpatuloy pa rin ako. Yung mga kasamahan ko, bumalik na sa trabaho. Totoo po. Sa 7 kami na humahataw, guys, mag-isa na lang po ako natira. Imaginin mo, mag-isa na lang ako natira. Pero nagpatuloy pa din ako. Hanggang sa kumuha na ako ng isang leader na makasama ko. Naging 2 kami. Okay, yung leader na yon na naging 2 kami guys, naging part na din po yon ng Billionaires Club member. Okay, car achiever na din po. So, imagine mo guys, hindi pala ganun kadali na bago mo makuha yung success dito. Kasi ang pinag-uusapan natin success eh. 'Di ba? Basta gawin mo lang kung ano yung dapat at tama. So, ano na nangyari sa akin? So, ito na mag-share screen ako ulit. Pakita ko na lang sa inyo, siguro isang picture na lang para ito na lang siguro. Yan. Yan. So, nakikita po ba? Nakikita naman siguro, no? Yan. So, actually, yung sasakyan ko, guys, after 1 year lang po na ginawa ko yung negosyo. Nung hinataw ko yung business, sagad talaga. Sabi ko nga sa inyo,
kahit tulog yung mga kasama ko, humahataw ako. Gising sila, humahataw ako. Yun nga yung sinasabi ko na wag mong dadayain yung hataw mo. Kasi yung yung resulta hindi mo madadaya. Yung upline, pwede kang magsinungaling na humahataw ka. Yung mentor mo, pwede mong pagsinungalingan. Pero yung sarili mo at yung nasa taas, hindi mo madadaya yan. Tandaan nyo lagi yan. So, after 1 year, I bought my first car. Honda City. Top of the line, push button. Nakanabi. Kilis na. Actually, I was 25 years old nung nagdadrive ako ng first brand new car. Never in my entire life na nakikita ko na magdadrive ako ng sarili kong sasakyan sa buong buhay ko. Actually guys, for your information, never po ako nangarap ng sasakyan before. Kasi nga, ano lang ba sitwasyon ko? Nasa isa lang naman akong hamak na cashier ng gasolinan, magkano lang sinasahod ko sa isang araw. And kagaya ng iba na pinangutang lang din yung pang-member dito, ganun din po ako. Pinangutang lang din po yung pinang-member ko. Sa madaling salita, ginawa ng paraan. Hindi ko naman kinakahiya na pinangutang ko yung pang-member ko kasi kung hindi ako nangutang that time, hindi ako gumawa ng paraan, wala naman po akong resulta ngayon. Okay? So, sasakyan and after, kasabay ng sasakyan ko pala, I became a part of a Millionaires Club member. Naging Millionaires Club member din po ako at the age of 25. Magto 26 po ako. 26 years old na nagdadrive ng sariling sasakyan, naging part ng Millionaires Club member. And right now, yan po yung pinapatayo kong bahay. Actually, dito lang po yan sa hindi ko na lang sasabihin kasi may mga kapitbahay ako dito. Surprise daw. Yan. So, basta part lang po yan ng Rizal. Yan. So, nakikita nyo naman dyan, Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Guys, totoo po yan. Wag ka mainip sa resulta mo. Kasi minsan, may mga plano ka sa buhay, may mga gusto ka na hindi nangyayari kasi baka piniprepare ka pa lang. Tama? So, wag kang mainip. Wag kang manawa na gawin kung ano yung tama at dapat. Guys, ang gusto ko lang din po na i-share sa inyo, habang ginagawa niyo yung negosyo, of course, nagkakaroon ng failure. Okay? So, ang i-share ko sa inyo about failure, success, and yung purpose. Yung tatlong to. Okay? So, actually, sobrang dami naman, pero yung tatlong to ang gusto kong iwanan sa inyo. Okay? So, failure. Lahat naman tayo nakakaranas ng failure. Kasi, baka minsan yung iba sa atin, pag nag-fail ka, nawawalan ka na ng gana, di ba? Or may something ka na hindi na-achieve. Guys, wag mong ikumpara yung journey mo sa journey ng ibang tao. Tandaan mo lagi. Kanya-kanya tayo. Di ba sabi nga ni Joseph Lim, billion yung tao sa mundo, pero ni isa walang magkakaparehas ng fingerprint. So, we are unique individual. So, pinanganak ang champion. Tandaan mo yan. Dapat ang kakumpetensya mo lang is yung ikaw nung nakaraang araw or nung nakaraan mo. Kumbaga ibig sabihin, day, araw-araw dapat ikaw mismo nag-i-improve ka, nag-grow ka. So wala kang ibang kinukumpetensya dito kundi sarili mo. Dapat mas galingan mo yung ikaw kahapon, dapat mas magaling ka, nag-i-improve ka every day. Tama? Tapos ayusin mo yung character mo. Ang gusto ko talaga na maintindihan mo, maayos mo yung character mo as a whole. Kasi guys, tandaan mo lagi na success will always follow kapag tamang tao ka na. Ibig sabihin, lahat naman ibibigay sa'yo kapag tamang tao ka na. Kasi baka mamaya kasi gustong-gusto mo ng success, pero sablay ka pa. Sablay ka pa sa loob mo. Alam mo, bakit ko sinasabing sablay ka pa sa loob mo? Marami pong naging successful sa industriya at sa company natin. Pero bakit nawala? Maraming nawala. 'Di ba? Kasi bakit? Baka mamaya kasi binigyan ka lang ng resulta, pero hindi pa pala buo yung pagkatao mo or yung character mo. Baring may ginagawa ka pang hindi tama. So guys, ikaw na nakakaalam niyan. Walang ibang magko-correct sa'yo kundi ikaw mismo at yung sarili mo mismo. Ikaw yung magko-correct niyan. Tama? Walang ibang tao. At ikaw din yung nakakaalam kung ano yung mga sablay mo. Kung hindi ka talaga totoong humahataw, kailan ka hahataw?
Diba? Kailan mo dadayain yung sarili mo? Tama? So, humataw ka na talaga na, alam mo, kahit may nakatingin o wala, nagsisipag ka talaga araw-araw. Pangalawa, yung ugali mo. Baka mamaya kasi meron ka pang, may ugali ka pa na makasarili. Baka mamaya masyado ka pang makasarili. Lalo na kung may grupo ka na, baka iniisip mo lang puro income, ikaw lang ang kikita, puro kita mo lang. No guys, tandaan mo lagi yung isa sa in-apply ko. Tulungan mo yung mga taong nagtiwala sa'yo. Guys, dumating sa point na since yun yung na-impart sa puso ko na pag may na-recruit ako, tulungan ko na kumita. Guys, dumating po sa point na mas una kumita yung unang direct ko kaysa sa akin. Pero it's okay. Bakit? Kasi yun nga yung na-impart sa akin, tulungan mo yung taong unang naniwala sa'yo. Alam mo, dumadating sa point guys na pag pinapapunta niya ako ng office, sabi niya, may kakausapin tayo. Guys, wala akong pamasahe. Tama? Wala akong pamasahe kasi di pa naman ako kumita. Mas una kumita yung leader ko. Pero never ako nagsabi sa kanya na hindi ako pupunta. Ang lagi kong sagot sa kanya, sige part, antayin mo lang ako. Kasi gumagawa pa ako ng diskarte, pamasahe. Makagawa lang ako ng pamasahe papuntang office, bahala na pauwi. Ganun. Ibig sabihin, pag nag-commit ka, natutulungan mo yung leaders mo, guys, tulungan mo. So, imaginein mo, ganun siya. So, huwag kang mainip sa resulta mo kasi darating yung time. Sabi nga, kahit gaano kaganda yung plano mo, mas maganda pa rin yung plano ni Lord para sa'yo. Tama? So, ano pa? About failure. I hope na na-inspire ko kayo. No? Wait lang guys, no? Ayan. Aside sa sa failure, yung failure pala, guys, tandaan nyo lagi na yung failure is success din siya. Okay? So, ibig sabihin, ang failure pala is success din siya. Bakit? Kasi kung hindi mo naintindihan yung salitang failure, guys, wala kang karapatan na umasenso. Kasi halos lahat po ng mga taong naging successful, lahat po nagfi-fail talaga sa buhay. Kaya nga ikaw minsan kung nagfi-fail ka, hindi naman importante kung ilang beses kang bumagsak or nadapa or nag-fail sa buhay. Ang importante kung ilang beses kang bumangon para ipagpatuloy mo yung nasimulan mo. Basta i-align mo yung character mo. May sablay sa'yo sa ugali mo, ayusin mo yung sarili mo, ugali mo, attitude mo, pagdating sa pera, dapat maayos ka. Guys, tandaan nyo lagi, marami akong na encounter and nakasabayan, nakasama na sablay pagdating sa pera. Even may resulta na po, sumablay pa rin sa pera. Paano yung sablay? Guys, pag nangutang ka or nanghiram ka ng pera, make sure na marunong ka magbayad. Ayusin mo yung problema mo sa pera. And ito pa sa lahat ng leaders, wag ka manggagalaw ng pera ng ibang tao. Lalo na yung PNs, mga nagpapadala kasi taong nagtiwala, guys, never mong galawin yan. Gumawa ka ng ibang paraan, diskarte. Tama, wag talaga. Tandaan mo lagi yan kasi pag hindi mo inayos yung sarili mo when it comes sa pera, guys, tandaan nyo lagi may universal law, may law of karma. Kung ano yung itinanim mo, babalik sa'yo lahat yan, believe me. Maniwala ka sa akin. So, ayusin mo. Failure, ano pa? Ano pa yung ibang, bakit yung karamihan sa atin nag-fail? Okay? Pagdating sa failure. Kasi guys, yung iba kasi because of yung emotion. Guys, starting today, sa lahat po ng may dinadalang bigat sa loob mo, tanggalin mo po yan, i-unload mo po yung bagahe sa loob mo, yung baggage na yan, tanggalin mo. So, paano yan magtanggal kung meron kang galit sa apply mo, may sama ng loob ka sa parents mo, or sa kahit sinong tao, guys, na meron kang hindi kabati, guys, believe me, kapag hindi ka marunong mag-let go ng mga ganong emotion, mga ganong feelings, ikaw lang din yung mahihirapan. Bakit? Pag galit ka sa isang tao, sino nagdadala? Ikaw. Pag masama loob mo, sino nagdadala? Ikaw. Sinong hindi makakagalaw ng maayos? Ikaw din. So, ang bottom line, walang ibang nagpapahirap sa sarili natin kundi tayo. So, i-let go mo yan. Kasi guys, pag inunload mo yung bagahe na yan, guys, masarap sa pakiramdam. Tama? So, tanggalin mo yan. Kasi karamihan ng mga nakilala ko, isa yan sa nahihirapan sila. May galit sa kapatid, sa kuya, sa upline, sa etc. Tao. Kasi keso iniwanan ng upline, hindi tinulungan, guys. Wala namang ibang magpapayaman sa sarili mo kundi ikaw lang talaga eh.
'di ba? So, sa madaling salita guys, i-unload mo 'yan. Kasi maraming nagpi-fail because of emotion. Tama? So, walang komisyon sa emosyon. So, ganun lang. So, ano pa? Yun, success. Yung siguro naman maraming tao gusto ng success. Pero tandaan natin guys na yung success kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa success, 'di ba? Yung iba may simple lang naman yung success para sa kanila, yung iba makapagtapos ng pag-aaral, yung mga anak nila or sila mismo, tama? So success na yun na matatawag. So subjective yung usaping success. Tama? So para sa akin guys, yung magkaroon ka ng chance na baguhin yung buhay mo, actually matatawag na nga yun successful ka, 'di ba? Kasi lahat naman tayo binigyan ni Lord ng pantay-pantay, 'di ba? We have 24 hours and binigyan tayo ng chance, 'di ba? May hope. Basta yung faith mo lang lagi na maniwala ka sa sarili mo na kaya mo kasi maraming nakagawa eh, 'di ba? Yung success para sa akin lang kung gusto mo ng long-term success guys, dapat within, galing sa loob mo. So, pinakaunang ayusin mo, dapat yung ikaw mismo, yung loob mo. Kasi pag naayos mo yung sarili mo, parang ano yun eh, sabi ko nga sa inyo, iba si Lord pag kumilos para sa iyo. Ang dami niyang kaparaanan para i-bless ka in in mysterious way nga kung tawagin eh. Hindi mo alam, ganun siya kung kumilos sa atin. 'Di ba? Ayusin mo yung sarili mo, gawin mo ng tama yung negosyo, tama? Basta wala kang naapakang tao, gawin mo kung ano yung tama at dapat, 'di ba? Kasi success will always follow kapag tamang tao ka. Kasi the moment kasi na binigay sa iyo yung success na may kulang pa or may sablay pa sa iyo, anytime pwede niyang bawiin sa iyo 'yan, 'di ba? Ang maganda lang kapag naayos mo yung character mo, anumang bagay na mawala sa iyo, pwede mo rin yang makuha anytime kasi maayos ka, 'di ba? So, last, yung purpose. Yan. So, yung purpose. Guys, dati, nung wala pa akong sasakyan, wala pa akong bahay, hindi pa ako nakapag-travel, o in short, wala pa ako ng mga bagay na meron ako, yun po yung goal ko dati. Yun talaga yung goal ko na maging part ng Millionaires Club member, kumita ng maganda para guminhawa yung buhay, makatulong sa parents, sa pamilya ko, sa mga magulang ko. So yun talaga yung goal ko. Tama. So nung dumating na po ako sa point na ganun, nung nakuha ko na po siya isa-isa at nakakatulong na po ako sa parents ko, yan, sa mga kapatid ko, and nagkaroon na po ako ng resulta. May tanong pa pala, what's next? Kasi mostly nang nagka-resulta dito guys, na-stagnant sila. Aside sa na-stagnant, yung iba nawala talaga, worst nawala sila. Ang tanong, bakit nawala? Kasi nawala ng purpose. Alam mo dati, nung nagtatrabaho ako, minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya yung purpose ko sa mundong to? Tama? So ano kaya yung purpose ko? Until one time, nung nandito na ako, dito ko nahanap yung purpose ko. Kagaya nito, maring yung iba sa inyo hindi ako kilala, hindi ko rin po kayo kilala, pero kung makapagbigay ako ng pag-asa sa inyo na kung nakaya ni Jess na nagtatrabaho dati sa gasolinahan, alam kong kayang-kaya nyo din. Kung nakaya ni Jess sa mga despite sa mga pinagdaanan niya na hindi ka ganun kadali, ay no, kaya mo din. Guys, hindi ko man kayang baguhin yung buhay ng bawat isa sa inyo kasi kayo po yung gagawa nun. Yung mabago ko lang yung pananaw nyo sa buhay, na magkaroon kayo ng positibong pananaw sa buhay na kaya nyo, magkaroon kayo ng hope. Sabi ko, siguro ito na yung purpose ko. Ito yung passion ko. Ito, masaya ako na ginagawa ko to. Guys, I've been doing this business for almost 8 years. 8 years na po na ginagawa, and until now, ganito pa rin po ako magsalita, and gusto ko na ibigay yung best sa inyo. Kasi sabi ko nga, mahal ko yung ginagawa ko. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod at hindi mo to titignan na nagtatrabaho ka. Tama? So, siguro magpapakita na lang ako ng ilang picture bago ako magtapos. Hindi ko alam paano siya i-slide, kaya nagpaulit-ulit ako ng share. Maghanap na lang ako siguro. Ayan. Ito na lang. Yan. So actually, nakapag-travel na din po ako, local and international. Right now, meron akong I think almost 200 travel GC sa company natin. Ang problema ko kung saan ako magta-travel, ang problema ko kung anong bansa na naman yung pagtatravelan ko. So guys, dati ang problema pamasahe,
Dati ang problema pangtawid na pangkain, dati ang problema pangrenta, walang pangrenta, 'di ba? So ngayon ang problema kung saang bansa magbabakasyon. So ganun pala. Sabi nga, actually may quote si Chinkitan, basahin ko lang para sa inyo bago ako magtapos. Meron siyang sinabi dito na ito, God taste before He bless. So, ibig sabihin, ititest ka pala ni God bago kanya i-bless. Lahat pala nung process na pinagdaanan ko, test pala ni God yun. So, God test before He bless. So, ibig sabihin, lahat tayo tinitest lang pala. Sabi ko nga, sa lahat ng pinagdaanan ko, sa buhay na meron ako ngayon, hindi ko naman matatawag na sobrang yaman, pero sa buhay na meron ako ngayon, kumbaga kung babalik ako sa dating sino lang ako, guys, sobrang layo na talaga. Sabi nga nila, malayo pa pero alam ko na malayong malayo na. So again, my name is Gistoni Nasayaw. To God be the glory and thank you so much sa mga nandito. Guys, wag na wag mong sukuan yung pangarap mo. Darating yung time na ikaw naman yung mag-share at mang-inspire ng sobrang daming tao. So God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. This is how legends are made. Ayun. Yes, grabe. Na-inspire ako ng sobra. So, pa-thank you naman tayo if na-inspire kayo kay Upline Jess. 'Di ba? Pa-type naman. Thank you, Up Jess. 'Di ba? So, napakalupit kasi 'di ba? Kaya yun yung result na nakuha niya, yung achievement na nakuha niya kasi siya mismo yung nag-decide ng path na pinili niya. No, 'di ba? 'Di ba? Seeing the good things sa lahat ng mga naranasan niya, no, 'di ba? Positive lang, 'di ba? Kahit hindi na nakakain, 'di ba? Naglalakad pero sulit, 'di ba? Because you are in the right opportunity na, 'di ba? Mahiyain, partida mahiyain, 'di ba? So, 'yun. So, 'yun yung natandaan ko, 'di ba? Huwag dayain daw ang hataw, 'di ba? Huwag dayain kasi 'di ba? Makikita din 'yan sa resulta. So, huwag dayain, no, 'di ba? Kahit andyan kahit wala yung coach, hahataw pa rin kasi para naman sa atin ito, 'di ba? So, kaya nga, 'di ba? Natatandaan niyo ba yung formula ni Coach Jess, 'di ba? Help the person on your left na maging successful at the same with your right, no? 'Di ba? Isa lang yung formula niya. Tulungan yung left and right mo na maging successful because, 'di ba? Ito yung magli-lead din sa iyo para sa success mo. So, yun, success will follow if tamang tao ka. So, virtual club naman dyan. So, thank you so much, Coach Jess, no, sa time mo po. So, grabe po, solid, nakaka-inspire ka po. So, yun. Tayo na yung next, di ba? So, yun, virtual club para kay Coach Jess, di ba? So, na-inspire po ba yung lahat? Yun. So, thank you so much po, Coach Jess, sa time mo at sa pag-share ng success story mo dito sa opportunity natin. 'Di ba? So, ano lang daw, 'di ba? Siya lang yung naiwan. Kaya dito sa negosyo natin, matira mayaman. So, 'di ba? 'Yun. So, 'yun. So, kung na-inspire kayo sa speaker natin, 'di ba? Kanina, 'di ba, kay Coach, just if na-inspire kayo, 'di ba? Patapusin natin ito na sobrang ka-inspire